Ito ang Presidential Broadcast Service. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko Ng bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Iloilo, Radyo Pilipinas. 585 AM. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:31 sa aga. Aga sa Iloilo. Masako. Magahod. Mabagsik. Panibagong adlaw pagkatapos ng paghuway sang gabi antes. Bagong nga paglaom. Isa naman kapag himakas sa matahong nga palaabuton. Iloilo Morning, ang programa nga kaupod ninyo sa pamahaw kunaga. Magadulong sa labing ulihing nga balita, mga istorya halin sa Iloilo, kag iba niya bahin sa ang rehiyon, mga ginahuluhang balan, kag mga trending topic sa social media. Ululupod naton at tubangon ang maayo nga aga. Magpamati na sa Iloilo Morning. Diri sa 585 kHz sa AM bands ang inyong mga radyo. Radyo Pilipinas Iloilo, the only government radio station in Western Visayas. Mayong aga Pilipinas, good morning Western Visayas. Welcome sa Iloilo Morning Program. Adlaw na kita sang Huwebes, Hulyo 3, tuig 2025. Medyo mag-alomo ng aton nga kalangitan sa syudad kag probinsya sang Iloilo. May pagtupa sang ulan nga mabatyagan sa iba naton nga mga kabanwahanan. Di makatulog sang duwa. Mayara sing gina-monitor nga low pressure area ang aton siniyang pag-asa Sa imo yun. sa Philippine Area of Responsibility. Tughan ko sa imo. Imo nga bulan sang Hulyo sa pagsaulog naton sang National Disaster Resilience Month ay suno sa pag-asa nga mga yara sa 2 tugtog 3 ka mga bagyo ang posible nga magsulod subong nga bulan Sa imo. timing man sa selebrasyon naton sang National Disaster Resilience Month ang ining pag sulod no sang bagyo pagbatyag naton sa maulanon nga panahon mangin alerto gid kita sa subong iyang bulan. Inday. Madamo kita sa mga talalupang doon ng mga balita nga pagkapatpaton subong nga adlaw sa inyo sa aton nga mga tagpalamati. Nga walay kabulay. Hapon nga adlaw nagsugod man ang pinakauna nga sesyon sang 12 sanggunian pang lungsod Nanay. sa Iloilo City Hall, partikular sa bag-o nga legislative building sa diin ang aton nga mga bag-o nga mga konsihal Ay. ang nagsugod na sa ila siniyang nga pagpanerbisyo bilang katapo sa aton siniyang Iloilo City Council. Di kahapon nagpatigayon sang inaugural session ang mga katapos sang sangguniang panglungsod. Nakip ang ila sinibag o nga mga miyembro. Si Vice Mayor Lavla Baronda amo ang nagserve bilang presiding officer kaupod ang 12 ka mga konsihal. Basta wala lang sang away. Masadya kahapon kay ti balaan nyo naman da sa may City Hall nga medyo ang legislative building bag-o ining building no nga sige gyapon ginaobra pero pwede na ma-occupy ang pila ka mga floors dira. Sadya ni subong kay ang Office of the Vice Mayor medyo daw ginakulang sila sa espasyo sa 6th floor. Ang imong May pila ka mga departments nga naga-occupy man ti nagareklamo ginagawa. may ginapamangkot, may ginapausisa si Vice Mayor Baronda. Gina-question ang presensya sa pila ka mga departments sa iban nga mga floors dira medyo daw kagutok gid sang ila sini nga opisina. Sa bahin ni Mayor Treñas nagpagwa man ini sang order
sa kung ano nga mga opisina ang mag-occupy sa kada floor. Kag nagpanindugan nga kinamatarong sang alkalde ang pag-designate sang mga opisina kung diin sila igapahamtang. Amo nang masadya subong. Di makatulog sa bulgay. Hay. Importante successful ang ining first nga inaugural session. Hopefully mapungkuan ang iniiya nga mga problema karon sa tunga sang mga offices nga naga sa langisag kung diin sila mapwesto. Dahil mo pang lakat. Ibaloon man naton latest update sa sining inhalation sang wala pa matumod nga chemical dira sa may banwa sang Sibalom sa diin ginatos ka mga estudyante ang ginpangdala sa ospital. Hindi pa mabalaan kung anong chemical ini. May mga factories bala dira sa palibot Ay gali. o kung may mga ginpang spray nga mga chemicals sa sining bulutuan kulit na magsala sa Pisanan National High School. Ang mga estudyante tinaglain na pamatyagan kag ang mga rural health centers lakip ang hospital subong sa probinsya sang Antique nagapangayo na sang bulig si Governor Paulo Javier daw bunyag kay Governor Paulo Javier pila-pilang kadlaw pagpungko niya. Nagapangayo sila sang augmentation dugang nga mga doktor, nurses, folding beds medyo puno ang ilang nga mga hospital. Dahil sa imo bagi. Kahapon sang udto ginpang dala ining mga estudyante nga naglain pamatyagan. Ang iba nagpuli na pagkahapon kiti do na ulian man. Ugaling pagkagabi daw nagsigi pagid may mga ginpang dala pagid sa ospital. Dughan ko sa imo nalipa. Ang mga ambulansya sako Hay. Ibaloon naton sa report ni Hope Torichante kung ano na ang update sa sining natabo yang pagkalipong, pagsakit sang dughan, Ang imo mas. paglain sa pamatyagan sa mga estudyante naton dito. Pero ang Department of Health naton wala pa sila sang official nga statement bisan ang Provincial Health Office kung ano nga sahi sang chemical ang nahaklo nila kay dito alalangay ang ilang nga nabatyagan kag palariho ang ila siniya nga ginatudlo nga rason ano ini nga klase sang chemical Mauntag. budlay ini kag magaserbe ini nga leksyon sa aton kag pagpangandaman bisan nga malayo kita sa Antique no. Dahil. Ibalaon naton sa detalye sang report ni Hope Torichante kung pila na ang mga pasyente nga nagapabilin gyapon sa nagkalain-lain nga ospital sa probinsya sang Antique. Good morning, Hope. Good morning, Jen. By the way, no, may pahanumdom ang medical specialist kag psychiatrist sang Ramon Masa Senior Memorial District Hospital namtang ini Jen, no, sa banwasang Sibalom sa probinsya sang Antique. May pahanumdum siya para sa publiko sa natabo no nga foul odor inhalation sa Pisanan Sibalom Antique. So no kay Dr. Florence Matthew Besares, hindi dapat no magdaso-daso ang publiko nga magsiling nga may psychological disorder ang kabataan nga gindapatan sa medical attention sa tapos nga naglain ng pamatsyag bangod nga nakahaklo no sang baho halin sa wala pa matubod nga chemical or substance Jen. So ginpahayag sang doktor nga hindi pwede ka basta-basta diagnose lang no nga may anxiety disorder ang mga pasyente bangod may ginhalinan ang mga simptoma nga ila nabatsyagan and ang ginhalinan diri Jen no ining foul odor inhalation no ang pagkahaklo sang baho halin sa ginapatian chemical but as of now wala pa no sang patod kung ano bala nga klase sang chemical no ang o kung substance ang nahaklo sa mga estudyante. So importante suno kay Dr. Bisares nga mahatagan sang psychological first aid no mga pasyente sa natabo nga incident sa Pisanan Sibalom Antique. But of course, clear niya no nga importante anay una gid no ang medical attention and then of course no ang psychological assistance para naman niya sa mga pasyente. So sa karon Jen sa pinakaulihi nga progress report no sang PDRRMO because nga wala pa no naka-release sang bag-o nga progress report ang PDRRMO ang datos no nga ginabasihan naton ginrelease nila late afternoon or 5 kahapon sang July 2. So yara sa masobra 300 Jen ang nabalhag nga pasyente
bangod sang insidente kalabanan diri no gindala sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital ining pinakamalapit no na hospital sa Pisanan National High School sa Sibalom Antique, while others naman niya Jen no gindalaman sa Angel Salazar Memorial General Hospital kag ang iban gindapatan no sa medical attention or medical assistance sa triage nga ginpahamtang sa barangay. So kahapon na interview naton si Mr. Broderick Train, isa ini sa mga una nga gin-set up no sa Barangay Pisanan ining incident command post and triage no nga magabulig assist sa mga estudyante or mga naglain ng pamatsyag bangod nga nakahaklo sining chemical no or unknown substance sa Pisanan National High School. Diyan nagpasalig no ang Antique Provincial Health Office nga may interagency investigation na nga gina-conduct agud nga matumod ang source sang odor no nga nahaklo sang mga estudyante. So as of now no wala pa sang resulta ining interagency investigation no nga gin-conduct. But of course no siling gani sa Facebook Live mismo no sang bag-o nga gobernador sa probinsya sang Antique si Governor Paulo Javier siling niya ginpapadala niya ang mga katapo sang Antique Provincial Agriculture Office no agod nga usisaon kun bala may ara gid man sang pesticide no nga baho sa vicinity sang Pisanan National High School and wala pa man no sang resulta ining pagpadulong sang mga eksperto naton dito sa area. Meanwhile, ang Department of Health naman niya, Jen, nagpadala man no sang ilang personnel dito sa may Angel Salazar and also sa may Ramon Masa. By the way, Jen, kagabi, no, even until midnight kaina sang kaagahon, padayon no yung preparation sa mga personnel sa Angel Salazar Memorial General Hospital para sa pag-abot man sa mga igahalin ng mga pasyente halin sa Ramon Masa Senior Memorial District Hospital sa Sibalo, padulong no sa San Jose de Buenavista. Kay may gin-put up sila dyan ng mga tent no sagwa sang emergency room kay para ma-cater ang mga additional pa nga mga pasyente nga inog transfer. But ginklaro man sa province of Antique nga wala sang may ara sa critical no nga kondisyon sandig sa ginpagwa no nga abiso sa provincial government no. At least we're happy to know no nga wala sang under critical condition. Nevertheless, may mga nagapabilin pa sa hospital. We will check lang dyan no, kung pila pa ang nabilin. Kaya ang iban diri no, nagabalik for consultation. Kung si Sir Broderick pa, no, ang iban nakapauli na but may nagbalik sa hospital because nga nagpakonsulta liwat. Kaya ano sa gihapon no, or may mga nabatsyagan sa gihapon nga paglain sa pamatsyag dyan. Kung tanawo naton kay bangod nga ini siya na-inhale no. Gas ang posible gid nga nangin factor. Ang mabudlay kay tikong tubig lang tani, pwede ka maka-drill, makakuha ka sang sample kag matest mo pero knowing chemical siya, di mabudlay sa parts ang aton sini nga mga eksperto ang pag kuha sang sample kag i-check kung ano gid man nga chemical ang ilang nahaklo. Kag knowing ini siya natabo kahapon is Miyerkules. Weekday gid Ma'am Hope may klase Monday to Friday. So parts ang dapat nga investigaran diri kung ano ang natabo sang Monday. Oo, sang Tuesday may nag-spray bala dira sa palibot kay ti daw ka gulpi kag dululungan ining nabatyagan kag halos daw pala riyos ang sintoma nga na-experience no sa aton sini nga mga pasyente. Kag knowing nga damo ang mga naapektuhan, inabla ang scare bala kag ang panic, hindi mo man madula sa isa ka lugar kay tina-mention na ning Pisanan iya nga lugar. Kung ikaw residente dira bisan hindi ka estudyante, malayo-layo ang imo balay sa bulutuan pero kung amuning balita nga may nahaklo, siyempre daw psychologically
daw katublag man mamhub no ang paminsaron sa mga residente. That's why nga gamay lang hapo-hapo laban-laban ipa-check up ginin nila. So ang importante dire nga mausisa gituod kung ano nga chemical kay kundi kita magsala sa nagligad sa gimbal ganito may natabo man nagligad nga nagpalangatol ang lawas ang mga pumuluyo. Gin report man adto kay dumay na inhale man ang pila ka mga residente. So kabay pa sa subong abi ang ginahimo gini Governor Javier nawagan siya sa mga LGUs mo nga kung pwede makapadala sang bulig, Yes. holding beds, doctors kag nurse. Actually ang city government nagpadala na sang team dito no. Yes. Sa statement ni Mayor Raisa Treñas II, may mga doctors na kag dugang nga mga personnel ang ginpadala subong sa Antique para nga magbulig sa hospital kay do grabe gid ang kadabuon sa numero sa mga pasyente nila. Yes, you're right, Jen. Kaya interagency na ini, even ang mga LGUs naton outside of Antique, ang nagbulig na no, or nag-extend na sang ilang help just to help no yung mga pasyente sa Sibalom no nga apektado sini nga foul odor inhalation incident no. Even ang aton nga Malay MDRRMO no sa Malay Aklan nakapadala naman sang beds no, additional beds sa Ramon Masa, and then an additional 25 beds no on standby para naman sa PHO Antique. Ini worst case scenario nga magsaka pagit no yung numero sa mga pasyente naton, but of course no we're praying nga hindi na madugangan pa ang aton nga mga pasyente nga ara sa hospital. Meanwhile, ang Emergency Operations Center sa province of Antique ang naka red alert na no, so ginpasaka immediately kahapon to make sure nga ang proper coordination no sa mga nagkalain-lain nga opisina, departments, agencies sa province of Antique, and for immediate response no kung kinahanglanon. Nakita naton kahapon si Congressman A.A. Ligarda ara sa gihapon even until 12 midnight ara siya sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Amo man no si Governor Paulo Javier nga naghatag pagani no sa mga lugaw para sa mga medical staff and patients no kagabi sa Angel Salazar Memorial General Hospital. Kumbaga this is kind of unusual no nga makita naton sa province of Antique nga do kadamo gid no yung apektado. That's why no continuous man ang aton nga pag-monitor sa kaimtangan sa mga pasyente nga ini pinaagi man no sa aton nga coordination with the PDRRMO, headed by of course Mr. Broderick Train no nga constant man ang ilang nga paghatag sang impormasyon no. Medyo saludo gid kita, or not medyo but saludo gid kita sa mga responders naton kaya actually kahapon sang nagtuhaw ining insidente no around 7:30 or 8 dira nakapanimaho kuno no yung mga estudyante sang foul odor nga ginapatihan na sa isa ka chemical no nga gin-spray but mga around 10 ini nabaton sang mga responders naton kag gilayon nga nag-dispatch nag-augment sa mga personnel kag ginpadala no sa Pisanan National High School. Siling ni Sir Broderick Train may malapit ini nga no sa may Pisanan National High School kag posible may nag-spray but still no theories pa lang ini until proven no sa investigation nga magwa sa interagency nga gin-conduct sa aton nga mga awtoridad Di kung tanaw naton sa litrato ni Congressman Ligarda kag ni Governor Javier, naka-mask gid sila. Yes. So laban-laban subong gina-recommend gid sa community nga mag-wear sang mask knowing nga gas ang rason kag ginasuspetsahan nga ginhalinan kung na naglain na pamatyagan balanta na iya mamhok ang PDRR mo sa Antique kuan na ya kung mga baha lang na ya kag mga landslide prepared gina kay ti isa na sila sa mga awardee sa una tandaan ta sa Sir Broderick Gawad Kalasag awardee na sila, pero tiyan mo na siling mo mabalaan mo ya maghahanda kung mabaskog ulan i-ready mong rescue equipment mo makakanda ka sang evacuation ari ya medyo pinasahi ni kay gas inhalation ang ginatumod mo diri, hindi mo na mabalaan kung ano ang kolor sang hangin. Colorless ang hangin, hindi mo makitaan ang particles nga nagaupod sa hangin nga mahaklo. So tama gid ka
ka budlay man ini usisaon, imbestigaran, pero makitaan man naton diri nga gina-follow nila ang protocol nga mag-conduct sang incident command system sa part sang SOP nga ginapatuman sang OCD naton. Daw ka timing man kay amo ni gani sa naligad in discuss na sa OCD mo ang pagpreparar sa National Disaster Resilience Month naton kag ining natabo sa Antique daw testing gid ini no sa aton siniya nga mga kauturan nga hindi lang ang kalamidad ang aton nga ginahandaan kundi mga kasubong sini nga mga insidente. So kabay pa ko tani no nga hindi na madugangan amo naton nga ginapangamuyo kag ang mga LGUs naton magano gid guro dako gid nga buli kung mag-send sila sang mga tinawo, equipments kag augmentation sa Angel Salazar kay daw sagwa ng iban nga mga pasyente kay gutok na sa sulod way labot sa regular patients ang ining kadamuon sang mga estudyante kag daw hindi nang estudyante subong ang ginakita nila. Guro ang mga pumuluyo nga iban natublag na alarma, iban guro gin pang nervyos na. That's why nga nagpa-check up na lang sila. Yes. Jen, by the way, i-remind nato ng aton nga mga kauturan no hindi magpalaktas ang sala nga impormasyon kaya posible ini makatugas ang hindi maayo nga pagka-alarma no sa aton nga mga tagpalamatier sa publiko, especially sa mga residente kay kagabi may naglapta no nga nagasiling hindi magtulog ang mga nakahaklo sa baho no sa National High School but immediately gin-debunk ini sang province of Antique no and reminding everyone no nga hindi gid magpalapta sa mga false information especially on incidents like this, Jen. Madaming salamat. Hope to Richante sa imo siniyang update. Yes, para sa Bagong Pilipinas, Hope to Richante, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Nabatian si Hope to Richante sa padayon nga pagmonitor nato no sining insidente nga nagluntad dira sa may Pisanan National High School. Isubong hindi lang mga estudyante ang nagapa-check up, bisan wala dito sa sulod sing eskwelahan nakabatyag sang hindi manami nga pamatyag, ang hindi manami nga nahaklo nila, nagpa-check up naman iban mga pumuluyo, ti mga tigulang kag immunocompromised na. Kung magsilingat may balatian ko sa heart, doon naglain pamatyag ko. Ano himuon mo? Kundi diretso ka na lang magpa-check up. Ti amuning rason kung nga padayon ang pagdamo sa mga pasyente dira sa may mga hospitals naton sa probinsya sang Antique. Isubong guro nga aga or bisan kagabi pag guro may mga augmentation na coming from different LGUs kag sa ang Iloilo City gani sa nagpadala na sa mga personnel agud magbulig dito no sa aton sini mga kauturan sa probinsya sang Antique. So para daw wala pa man sang reported nga nagcritical or nagtatamaan gidabi. Bisan transfer guro diri sa mga hospitals naton sa Iloilo City daw wala pa man gid. So but silingon ma-manage pa man sang aton sini nga LGU kag sang mga hospitals naton dito sa may probinsya sang Antique plus pa nga nagpadala man sang personnel sa iban nga mga lokal nga panguluhan. Oras sa Radyo Pilipinas, alas 8:55 na sa aga. Wala na kita sang tiyempo diri sa aton sini nga pagpangalagad sa programa Iloilo Morning. Ang iban pa nga mga balita kag impormasyon especially sa inyo pagbantay sa sining dako nga balita dira sa probinsya sang Antique. Bantayan na gid lamang sa aton sini social media page Radyo Pilipinas Iloilo kag Radyo Pilipinas Community Group. Thank you sa aton mga Facebook live viewers gopod sa aton pagpangalagad si Sir John Serrato kag Sir Sherwin Marcuia. Thank you and good morning. Unagid lamang inyo alaga Junel Maclay. Mayong aga Pilipinas. God bless Iloilo. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Ang inyong tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, ang Presidential Broadcast Service, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Kinilala ng pag-international at prestigyosong Asia Pacific Broadcasting Plus Awards 2025 para sa kategorya ng Government Streaming. Ito ay dahil sa epektibo nitong pagsasanib ng mga tradisyonal na media tulad ng telebisyon, radyo at print para masabayan ang mabilis na pag-inog ng mundo ng digital at social media tungo sa mas epektibong paghahatid ng mahahalaga at napapanahong mga impormasyon sa mamamayang Pilipino.
Kinilala rin ang Radyo Pilipinas dahil sa patuloy na pag-akyat ng rating. Ngayon ay matatag sa pang-4 na pwesto sa Mega Manila ayon sa pinakahuling Nielsen Radio Audience Measurement Survey. At sa social media, nakamit ang mahigit 2,000% pagtaas ng bilang ng mga sumusubaybay sa Radyo Pilipinas page sa unang bahagi ng 2025. Patunay ito na ang inyong Radyo Pilipinas Radyo Publiko ay tunay na kaagapay ng inyong pamahalaan sa paghahatid ng serbisyo sa mga mamamayang Pilipino. Mula sa aming lahat, sa ngalan ng inyong pamunuan at mga kawani ng Presidential Broadcast Service, kasama ang inyong mga himpilan ng Radyo Pilipinas sa buong kapuluan. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagtangkilik at pagkilala. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko.